General Bryce, ang ginagamit nyo, tao ng gobyerno, equipment ng gobyerno. Di ba? Kayo ang nagko-construct eh. Wala kayong sariling kumpanya, kaya ang ginagamit nyong equipment, mga tao ng gobyerno. Hindi ba? Your Honor, if I may po. Gaya po ng Si Bryce muna, hindi ba? In-house eh. Wala naman kayo talagang construction company, wala naman kayong tao, wala naman kayong equipment. So tao ng gobyerno, equipment ng gobyerno ang ginagamit nyo. Tama. Your Honor, hindi po ako gumagawa ng project. Ano yung in-house? Kanina lang eh, sinasabi... Kagaya po nung nasabi ko po, pag po si SYMS nagdala po ng pera kay DE po, sa akin lang po nilalagay dahil po nasa taas yung kwarto ko, wala pong pumupunta doon. Oh, hindi ba? May sasabihin ka? Gusto ko pong Your Honor, Pero yung sasabi mo kanina ng argumento mo, pirma ka lang ng pirma. Yes ang po. mga tao mo lang gumagawa. Yes po, Your Honor. Sinong maniniwala sa iyo na ganun? Ikaw ang district engineer. Ibig mo sabihin, hindi mo man lang naisip, saka dulo-dulo ng isip mo na dapat paminsan-minsan tinitingnan mo yung project? Your Honor, Pirma ka lang ng pirma? May mga actually Hindi po, tinatanong kita, maniniwala ba kami na ang isang katulad mo na responsableng opisyal ng gobyerno, papirma-pirma ka lang? Hindi mo man lang tiningnan ni minsan? Sige nga, paano mo kayo mapapaniwala na ang gawain ng isang responsable, kung talaga responsable kang district engineer, hanggang doon lang? Bakit kinuha ka pa ng DPWH kung ganun lang pala? Hanggang doon lang pala ang kaya mong gawin. Your Honor, every Monday po, tinatanong ko po ang section chief. Hindi nga tanong ang gagawin mo, titingnan mo rin para sa ganon ay matukoy mo kung talagang may nangyayari sa project. Ngayon ang katwiran mo eh. Ay pinamahala ko po sa lahat ng mga tao ko eh. Sino kaya? Sinong tao ang maniniwala sa ganong klaseng pangatwiran? Yung sagutin mo. Your Honor, yun po kasi yung protocol po ng mga sistema po. Yun ba yung protocol, Yusek Kati? Opo. Yun ba? Sorry, Your Honor, I am not involved in the operations. I guess the regional director. Tinatanong ko protocol, wala ba kayong guideline? Ang dami ninyo department order. Yun lamang quality control, yung QUA ninyo. Maliwanag na maliwanag. Yung QUA nando sa inyong central office. Yun ay hindi makakawala sa responsibilidad. Titingnan nyo, susuyurin ninyo, hihimayin nyo yung project. Yung ay tinatanong ko, yun ba yung protocol? Tapos sasagutin mo hindi ka kasali rito? Yun ba yung protocol? Yes, Your Honor. Yun ang protocol na hindi siya tumitingin? Kailangan, Sabi niya kanina, pinamahala niya sa mga tao niya, basta siya nandun lang pirma ng pirma. Is that the protocol? hindi po, Your Honor. Ha? Hindi po, Your Honor. O yun. Salamat. Mr. Chair? Meron kang itatanong. Meron na lang po tayo kasing halos sa isang oras, kaya maximize natin. Nandito si Yusek Kati kasi. Mr. Chair, just to continue yung mga tanong ni Senator JV. Tinitignan ko ho kasi news reports. May lumabas na news report on August 20 sa Privilege Pitching Center, Lacson, ang contractor Wawaw Builders, ang amount 77 million, construction of riverbank protection in Malolos City. Another news report lumabas rin, galing rin kay Senator Lacson. Wawaw Builders ulit ang gumawa, 77 million, riverbank protection structure in Barangay Iba, Hagonoy. Another news report, Wawaw Builders ulit, August 20, 77 million sa Hagonoy ulit. And then meron another news report, September 4, Wawaw Builders, 96 million sa Plaridel, Bulacan. Lahat ho to ay ghost projects according to Senator Lacson. No? Ito yung galing sa kanyang privilege speech. Have this been verified to The last ghost pala, project? sorry, on September 4, ito po yung inspection ni Secretary Vince Dizon
sa flood control project in Barangay Sipat, Plaridel, Bulacan. No, so, and kay Secretary Bison is validated. He personally went there. So, Mr. Arevalo, on record kayo po ang nakapangalan dito. At nabanggit ng ating Pangulo yung economic sabotage. So in other words, pag kayo nasampahan ng economic sabotage, kulong kayo kagad, walang bail yan. Kasi kayo ang on record na gumawa ng ghost project. Ngayon ang tanong ko sa inyo, itong mga ghost project na ito, obviously ghost kasi nabayaran ho kayo. Natanggap nyo ba yung pera na nakuha ninyo? Ito po yung mga project na yun sa pilitan pong hiniram sa amin, Your Honor. Ito lang pong ang mga bayad ay pumasok lang po sa account namin. Tapos po, agad din pong itinatransfer sa account ni Sally. Parang dumadaan lang po. Sa katunayan po yung passbook ko po ay hawak nila. So yung passbook hawak ni Sally. Yes po, Your Honor. So ibig sabihin, pumapasok sa account nyo, lumalabas ng hindi nyo alam. Ang sinasabi lang po, Your Honor, natawag na lang po na i-confirm na lang po. Kaya, Mr. Arevalo, kung di kayo magsasabi ng totoo at isasabi nyo ang lahat, kayo makukulong dito. Non-bailable yan. Nagsasabi po ang Your Honor, totoo, Your Honor. So ngayon, ano po ang nakukuha nyong kapalit? May naiiwan po ng konting, may porsyento po. Ilang porsyento? 2.8%, Your Honor. 2.8% sa paghiram ng inyong lisensya. Ang pagkakasabi po nila ay para daw po sa buwis. Para ano? Sa buwis daw po. Para sa buwis. Opo, Your Honor. So, dumadaan yung pera sa inyo, pero... Lumalabas din po agad, Your Honor, papunta sa account ni Sally. pero kayo na nanalo sa bidding. Yun nga po, Your Honor, wala po kayong magawa dahil sa takot, Your Honor, na na baka kami po ay maipit po yung negosyo namin, Your Honor. So, sumasali kayo sa bidding. Po, Your Honor, dahil sa takot na rin po, Your Honor, na kaya wala na po kayong magawa, Your Honor. Oo nga, kayo ang sumasali sa bidding. Sinasabi lang po na salihan po, Your Honor. Ano? Sinasabi po na salihan po, Your Honor, ni Sally. Ano Sinasabi lang po niya na salihan ko daw po yun. Salihan mo. Ni Sally po. At nananalo ka. Di ko na po alam yung sila na po ang may po na hawak niyo, Si Sally. Ngayon si Sally, Miss Sally, sa Sims Construction, ganun rin. Si Pangulo pa natin on August 20 ang nakakita ng Ghost Project. Tama So po. ganun rin. Pag nasampahan kayo ng economic sabotage, kulong kayo, non-bailable. Yes po, Your Honor. So dapat magsabi ho kayo ng totoo. Yes, Your Honor. So sino gumawa ho nitong project sa Baliwag, Bulacan? Actually po, ang gumawa po ng project ko sa Baliwag si E.J. Bryce Erickson Hernandez at saka po si J.P. Mendoza. So in other words, Kanila po yun. yung ghost project sa Baliwag, Bulacan, ang gumawa ay si Engineer Bryce at si Si J.P. Mendoza po. Engineer JP Mendoza. Yes, Your Honor. Problema, Mr. Chair? Yeah, go Mukhang ahead. hindi nga ginawa. Hindi ginawa, pero Kinolekta lang. Pero Mr. Chair, Nabayaran, pero nabayaran. mukhang hindi kinolekta, Mr. Chair. Thank you. Nabayaran. Kasi yan ang ghost project eh. Di ba? Wala, pero nabayaran. Senator Win, baka pwedeng pasagutin natin si JP Mendoza kung talaga sila bang gumawa. At saka si Bryce, kayo ba talagang gumawa? For that, Mr. Chair, Miss Sally, yung pera na binayad, pumasok sa account nyo, di ba? Yes, Your Honor. Saan pumunta yon? Dinala ko po kay Engineer Bryce Erickson Hernandez yung halaga ng single po nila. So kayo mismo nagbigay. Yes po, Your Honor. Kanino nyo binigay? Sa kanila po. Sa Eh, kanya po, ikaw magkano ang sa'yo? 3% lang po, Your Honor. So 3% ka, mataas ka pa kay Mr. Arevalo, 2.8% lang siya. So katapos-tapusan, siya pala yung makukulong, siya pa yung pinakakonti ang nakuha, ganun ba? Oo, ganun na ho, Mr. Chair. Ganun na. So magkano binigay niyo, Miss Sally, kay Bryce saka kay Mendoza? Actually po, Your Honor, ang madalas ko bigyan ng pera dyan, dali sa opisina niya, kay Engineer Bryce Erickson Hernandez. Sa rami po ng flood control na ibinid nila, lahat po na yung pinakolekta po nila. Kasi po, from
Sila na po gumagawa ng SWA. SWA, nagpapapirma po sa project inspector. Sila na po lahat yun. Hanggang sa pag sasabihin na lang nila po, pumasok sa account ko. Dikato ho talaga Yes, Your Honor. ang gumagawa nito kasi sila rin ang tumatanggap ng project para ma-process yung payment at ibinigay nyo personally sa kanya. Yes, Your Honor. Dito rin kay Mendoza, binigay nyo personally. Actually, madalas ko pong bigyan ay si Engineer Bryce Erickson Hernandez. Yeah, Mr. Chair. Kay Bryce, Engineer Bryce, Apelido Bryce Hernandez po. Hernandez. Your Honor. Yeah. Yung natanggap mo yung pera galing kay Sally, sinarili mo na lang yun? Wala ka na ibang binigyan? Your Honor, alam po ni Sally yun, binababa niya lang po sa opisina ko yung mga pera, nakakahon po yun, nakasarado po yun. So, sinong binibigyan mo? Actually, hindi ko po binibigay, kinukuha po ni Alcantara sa office ko yun. Ito, di Alcantara, ganito ha, lumalabas ngayon na parang pinapalabas ninyo na you are the least guilty. At ito mga tauhan mo ang most guilty. When in fact, ikaw ang district engineer. Yes, sir. Walang mangyayari dyan sa distrito mo na hindi mo alam dapat. Because, ganito, you are the head of procuring entity. Di ba? Being the head of procuring entity as a DA, ikaw lang ang pwedeng magbigay ng papilis doon sa bangko para matransfer ang pera ng DPWH papunta kay Wawaw. At kay Wawaw, papunta doon kay Santos. At pagdating kay Santos, na-encash niya, binibigay niya ang pera kay Bryce. Sabi naman ni Bryce, pagdating sa kanya, pinapasa niya sa'yo ang pera. Hindi ako maniwala na ikaw ang ipirma mo, buhay mo yan, nakataya sa pirma mo, tapos sabihin mo sa akin na yung pera na galing doon kay Bryce, hindi nakarating sa'yo? Your Honor, yes po. Kung papayagan niyo po ko, marami po magte-testify po na noong August 3, nung sila po yung minumura ko, bakit may mga ganyan. Andiyan po ang project engineer, ang mga hepe po, na umamin po sila na sila po ang may gawa niyan. At si J.M. Ramos po na nakadiskubre. Your Honor, inaamin ko po na may pagkukulang ako dahil ako po ang huling pumipirma. Pero may mga nakapirma po at sinasabi ko nga po yung pagtitiwala ko po sa mga tao ko, yun po ang naging kasalanan ko nito, Your Honor. So, ibig mo sabihin, Wala po akong partisipasyon. Gaya nga po. sandali lang. Opo. Wala ka talagang natanggap? Yes, Your Honor. It's your word against their word. Yes, Your Honor. May natanggap ka. Box lang po yun. Actually, hindi ko po talaga binuksan ko ano, pero alam po na pera ang laman nun. Pinakuha po Yung yung pinasa mo doon sa kanya. Senator, pinakuha niyo Yes. po. nasa Mr. Chairman. time na tayo kasi I think we need Thank to you, thank vacate the session hall in 15 minutes. Sayang naman kung nandito si Yusek Kati. Well, let us devote the remaining 15 to 20 minutes para hindi masayang ang kanyang... we have established that already between Alcantara and Bryce and Santos and Mendoza and Arevalo. Maliwanag na maliwanag pa yan sa sikat ng araw po. Secretary Cabral, itong mga pinag-usapan nating insertions kanina sa flood control, kanino mapupunta yon? Alam mo ba kung kaninong probinsya at saka district mapupunta yon? Ma-determine po kung saan po mapupunta yung mga nasa GAA. You will be able to do that. You will be able to determine that. Kung saan pong engineering district. Yes, and you will be able to submit to the committee Yes, po. kung kanino napupunta yung mga insertions. Kanina po, binanggit na namin doon sa questioning kay DBM Secretary, 69 billion 2022, 126 billion 2023, 178 billion 2024, 137 billion 2025. So yan po sana maibigay nyo sa amin, aling district, anong probinsya ang kinapuntahan nun. Yun ang aming gustong mangyari. Si former Secretary Bonoan, palagi niyang sinasabi that there should be a proportionate allocation of projects in the NEP.
Pwede kong mag-cite ng isang example lang.